Okay, yan. Kumusta mga kamugid, kumusta? Right, Davao project tayo mga time check. Mag-alas 3 na mga kamugid. Pasado alas 3 na pala. So, pupunta pa ako ngayon ng Tagum, no? Para maghatid ng pagkain sa tropa doon sa Tagum, no? Kasi wala nang makain doon yung tropa. So, bago tayo alis dito mga kamugid, update muna tayo dito sa Davao project. Okay, second floor tayo mga kamugid. So sa second floor mga kamukil, dito tayo sa balcony. Yung ating polycarbonate installation dito sa balcony tapos na, no? O yun po yung ating connector na binili. So joint connector mga kamukil, napaka-importante yan pag bibili tayo ng polycarbonate. Okay, so yung kulay niya mga kamukil sa bakal, lilihain tayo natin tapos lilinisan. So titirahan natin yan ng epoxy block, no? Enamel or enamel block yung ititira natin dyan para makinis na, o mimixingan lang natin para mag light black siya, hindi siya masyadong black, no? Okay, so dito wala pa tayo sa pagta-tiles dito sa project sa Davao, no? Pero malapit na tayong mag-tiles dito mga kamukila. Araw na lang silang bibilangin, makapag-umpisa na rin sa pagta-tiles dito. Okay, tapos ito mga kamukila, titibagin to, sisirain natin to. Kasi itong flooring na to, diretso na to dito. Yan. Magiging slab din to dito. O papunta dyan. O dito, open lang to dito mga kamukil. Dito sa harap na to. Open siya. And then may ano tayo dyan. Maglalagay tayo ng file. Ng mga 2 patong na file ng CHB. Tapos, grills na. No? Yung papunta doon, grills na siya. Paikot dito. Parang ganito din yung design niya mga kamukil. Siyempre, gagawin natin dito, hindi pwedeng pantay, diretsahan, straight dyan, papunta, no? O siguro, bababa tayo dito para maghahagdan siya, ganyan, slope. O tingnan na lang natin mga kamukil sa ikakaganda ng project natin. Kung ano yung mas maganda, kung straight ba natin, papunta doon, no? Kasi itong flooring na to, dapat level sila. O yung plano ko sana mga kamukil, mag-ano dyan, hindi pwedeng mag-level, no? Mag-ano tayo dyan ng konti. Drop tayo, kahit mga 2 cm, 2 inches, no? I-drop natin dito papunta doon para yung tubig ulan, kasi dito mga kamukil wala nang bubong to dito, open na to. O, yung tubig ulan hindi papasok dito, so doon lang lahat. Tapos maglalagay tayo ng floor drain. Okay, so ngayon dito tayo round 3, ito pinaka round 3, no? So tapos na sa pag-wooling lahat dito sa round 3. Yung kulang pagkikisami na lang, bukas may magkikisami na, no? Lamasterolda na naman dito, magkikisami. Yung ating electrical okay na, nailagay na. Yung mga utility nya, ayan na. O, kumpleto na itong electrical. Sa electrical mga kamugil, meron tayong 2 linyada. Meron tayong pang pin light at saka meron tayong center light, no? So dito sa 2 kwarto malalagay dito, meron ding cube light, no? May papalagay. So dito tayo room 2, ayos na din to. O naabang na ni Idol yung mga switch, oh. Ayan, oh. O, may mga switch na to. Bawat kwarto tugang, no? Inilagay natin pin light at saka center light. Okay. O, yan yung pagka-diskarte natin dito. O, dito tayo. Room 3. Okay na din, no? Tapos na rin to. Buo na to dito. Okay, bintana, yung mga switch naabang na ni Idol. So, bukas isami na yung kulang, no? So pala tapusin na Mr. Roldan. O na yung manong kay Roldan? Okay. Yun na lang mga kamugil, no? So pag makisamihan to, umpisa na tayo sa paintworks, no? Sa loob. Yung mga pintura natin sa Tagum, lipat na naman dito. Right? Well, dito sa ating hagdanan mga kamugil, napapansin nyo yung ating beam. Yan na, formado na siya, papunta doon. So yung kulang ito na lang dito. O hindi mo na pinatuloy kasi may ginawa pa kami sa electrical, no? And then dito mga kamukil, ayan, napapansin nyo, kalatag na tayo ng steel decking. Buhos na lang yung kulang nito mga kamukil. Ito yung trabaho ko ngayon. So tapos tayo mag video, punta tayo kaagad sa Tagum. Gabihin na naman tayo sa pag-uwi sa bahay. So napapansin nyo sa gilid mga kamukil, ayan, tinipyas ko siya, no? Kinuhanan ko siya ng mga 1 inches o 1.5 inches yung kapal mula sa papuntang mula flooring papuntang beam. Ay gusto ko mga kamukil makalap pa talaga yung ano natin dito, yung ibubuhos natin flooring, makapatong siya dito, makahawak siya dito para
tuloy pa rin yung tibay niya o kapit, no? Diyan sa ating beam, ano? Diyan. So papunta na yan doon. So mula dito mga kamukil, sa landing na yan, ito yung magiging hulwi. Yan, napakalapad na ng hulwi hanggang dyan. Papasok yan dito doon. O yung bintana makikita nyo, palalakihan natin yan, bubutasin natin yan hanggang flooring. Gagawin natin yung pintuan. So may switch na din dyan nakalagay mga kamukila. Ayan o, may switch na doon, hindi tayo makapasok. Yan, may switch na doon. O yung switch na yan, para yan sa perimeter, sa kisame, sa pinakabubong nitong bahay. Mga perimeter light yan. And then dito, napapansin nyo, 3 gang switch to. Itong isa, supply. Itong isa, center light. Dito, sa pinaka part dito, sa hagdanan niya, center light. Tapos itong isa mga kamukil, center light dun sa hallway, no? Light sa hallway. Yan, para pag pupunta dun sa may hagdanan na yon o sa may part na yon, pintuan na yon, maliwanag din dun. Itong isa naman, perimeter din to. Dito malalagay mga kamugilaw. O, may mga linya na yan. Paglalaglag na lang ng mga wires yung kulang dyan. So malalagay dito mga kamugilaw. Lahat pinlight, 3 pinlight yung malalagay dito. Hanggang dito. So ito pagpatuloy pa to sa pagkisami. Kasali pa to sa yung Master Buhit Pacquiao. Yung Master Buhit yung magtrabaho pa nito. Okay, ito mga kamukil, ready to buhos na to. So mangyayari dito mga kamukil dahil mula doon sa dulo na yon hanggang dito sa may tansi na to, dito hanggang yung restroom o CR, no? O napakahaba. Yung lapad nito 150 cm yung lapad nito. So yung haba nito mga kamukil 300 cm mula doon. So, ang nangyayari dito mga kamukil, napapansin nyo, dalawa yung pako na nilagay ko dito. O ito yung pinaka flooring dito sa bahay. Nag-drop tayo ng 2 inches para sa CR. Ibig sabihin mababa yung flooring natin sa CR. So itong 2 inches na to mga kamukil, kung gaano kakapal yung mortar natin dito sa ating pagtatiles, o gaano yung kakapal yung finish natin sa pagtatiles, ganun din dapat yung mangyayari pagtatiles natin dito sa CR. Para itong 2 inches na drop natin hindi mawawala. Laging 2 inches yung drop natin. So yung tubig walang tendency na lalabas dito. Tatapon niya lahat doon sa floor drain, no? So yung pagka details natin dito mga kamukil, dahil sa ganito kahaba na toilet, sloping siya papunta doon mga kamukil. Yung bahagyang sloping lang na hindi talaga mapapansin, no? Mga 0.5 lang centimeter yung sloping niya, pwede na yan. Tatapon na yung tubig lahat doon. So doon tayo maglalagay banda ng floor drain. Okay, dito sa baba yung hagdanan natin, yan, lilinis na dito na pitabor ha. Pilinis niya. So ito na yung ating hagdanan. So sa ating hagdanan mga kamukil, napapansin nyo may switch dito, may utility, no? So ito 3-way switch yung gamit natin dito para sa ilaw ng hagdanan. Kasi yung ilaw ng ating mga hagdanan mga kamukil nandito sa mismong steps nya. Yan, nakaabang na to. Ito, may wires na. So dito natin ikakabit yung mga ilaw. O, series lang to lahat mga kamukil. Bali 14, no? 14 na ilaw yung malalagay dito. Bawat step may ilaw. Ayan, papunta doon. Ito yung mga abang nya. Ayan. O, tapos itong part na to, hindi na natin to pipinturahan dito. Palilinisan lang natin to, o di kaya pra-primeran lang natin para makikita lahat na white. Pagkatapos dikitan natin ng ano dito, WPC. Gamit tayo ng WPC dito. Ayan. So dito malalagay na idol yung traveler nya, linya papunta switch. Ayan o, doon. Dito ipapasok doon, hanggang doon papunta sa switch. Okay, so yung electrical natin sa lighting mga kamukil tapos na. Halos-halos tapos na. Yung kulang sa CR na lang at saka dito sa labas. Ito yung lighting natin. Ito, pero yung mga supply nito meron nakaabang supply, ha? Ayan, dito maglalagay tayo ng ilaw pa dito. So kulang tayo ng wires mga kamukila. Tagi isang box yung kulang talaga sa number 14 saka number 12. Right. And then yung kulang sa electrical pa dito sa labas. Ito sa magiging ports nila at saka tindahan, no? O kung dito, ewan ko lang dito kung malalagay ba ng mga wall lamp dito. Tatanungin pa natin yung may-ari kasi sa original plan may mga wall lamp dito sa gilid na to, sa pinaka wall ng bahay, no? So maliwanag naman kasi dito maglalagay na rin tayo ng ilaw. So
para hindi na masyado magagamit yung wall lamp, no? O kung maglalagay man ng wall lamp dito, malamang dito sa poste na to, itong dalawa sa gate. Dapat may wall lamp dito. O yun lang, no? Kasi dito mayroon din naman center light tayo dito na makalagay. So iwan ko dito kung palalagyan ni ma'am ng ano, ng cove design. Nasa sa kanya yan, tatanungin pa natin yung update dito. Samantala mga kamukil, itong ano natin dito nagalaw talaga. So bukas magagalaw na tong channel bar natin. Fabricate tayo dito para gagawin nating steel beam dyan. Steel beam, steel post dyan banda, no? Din dito magtatay tayo ng steel post. So, tingnan lang natin mga kamukil kung anong diskarte. Mag-drawing pa kasi ako mamaya sa bahay para dito, para sa concrete slab dito. Kasi hindi po basta-basta ito mga kamukil, yung ganito, no? Na additional na lang, hindi tayo nakapaglagay ng mga abang. So, tulad dito mga kamukil, naging steel beam na yung gawa ko dito. Ayan, pero napakatibay na mga kamukil channel bar. Sa part dito, naglagay ako ng poste. Kasi hindi po natin pwedeng maasahan itong mga konkretong poste. Kasi ito hindi po advisable na patungan pa ng slab sa taas, no? So, ang ginawa ko, magdagdag ako ng poste na steel post para support niya mga kamukil. So may ilalagay pa akong mga support member dito sa baba bago magbuhos. At least sa taas tapos na siya, ready to buhusan na sa baba mga kamukil. Taka ko na siya lalagyan ng support member kapag mayari ko na din sa kabila. Alam kong may sobra pa nitong mga channel bar na to, kaya ang sobra nito dito ko gagamitin mga kamukil sa mga support member niya. Yun po yung pagkabanat natin. And then dito sa gilid, tinuhog natin sa beams mga kamukila. Sagad yan, nakapatong yan o nakapasok yan ng 15 cm papuntang beam, no? Itong mga channel bar natin. Matibay din yan mga kamukila. Kaya nga lang, napakahirap na sa pagtrabaho at maingat tayo, no? So yung buhos nito mga kamukila, yung schedule sa buhos, hanggat may titibagin pa ako dito, hindi ko muna bubuhusan yan. Kasi demolition machine yung gamit natin. So kapag bubuhusan natin yan habang nagtitibag kami doon, maaring ma-disturb. Kasi kung bubuhusan ko yan bukas, tapos magtitibag pa kami dito, magbubutas pa kami sa mga beams dito, so maaring yung vibration aabot doon. So yung anong strength niya mga kamukil, yung lakas niya dito o compaction ng konkreto, maaring mabulabog, madisturbo. Kaya tapusin ko muna dito kapag trabaho bago bubuhusan to, yung wala na tayong titibagin. Okay, so sa project sa Davao mga kamukil, ito na lang yung pinaka medyo matagal-tagal, no, na trabahuin, itong mga additional. So kung wala lang tong additional mga kamukil, malamang ngayon nasa tile works na kami yung trabaho namin at paintings. Dahil nagkaroon ng additional, imagine nyo naman mga kamukil, sayang din naman yung space sa taas. Ayan, magagamit pa. Dito sa baba mga kamukil, halos-halos mas malaki yung space na hindi magagamit masyado. Tulad nito, ito wala naman ito masyadong gamit. Ay 2 meters yan papunta doon sa wall na yun. Doon sa likod rin 150 cm. Dito sa harap 2 meters din, no? So mas malaki yung space na hindi nagagamit. Kaya nung dumating si Sir Aaron, gusto niya magamit lahat sa taas. Plain slab. Pagka ganito mga senaryo mga kamukil, dapat laging handa yung utak natin kapag isa tayong kontraktor. Laging handa sa mga ganitong klaseng senaryo na handa kang trabahuin. At siyempre, hindi lang yung trabaho na makakapira lang tayo, mapupurma lang, no? Nandun yung seguridad, no? O quality sa trabaho, yung tibay na dilindol man siya. Kasi usapang construction mga kamukil, sa bawat galaw natin dito may panganib na nag-aabang dito sa usapang construction, trabaho construction, no? Kaya ng paglilindol, pagbabagyo. So isipin natin kung paano natin mapalaban, no, itong ginagawa natin sa anumang sakunan darating. So pero gaya ng mga sabi ko mga kamukil lagi, kapag kalikasan na yung nagwawala, kahit gaano man natin katibay o ka-quality magtrabaho, wala na tayong laban dyan, no? Isipin nyo, yung mga professional nga na mga structural engineer, tulong-tulong yan, hindi lang isang engineer sa malaking gusali, no? Pagdating ng sakuna, nagko-collapse, no? So tayo pa kaya na hindi tayo professional, no? Laging ano lang tayo, aktualan tong kaalaman natin mga kamukil. So dahil din sa tulong ng YouTube Academy, kumukuha na rin tayo ng mga ideya
mula sa mga profesional. Dahil may mga profesional na din ngayon na nagbibigay lang ng libre ng kaalaman. No? Kaya papasalamat din tayo sa YouTube Academy na nagkakaroon tayo ng mga nalalaman sa mga profesional pagdating sa pagyari ng bahay, isinishare din nila sa atin. O yan po, kahalaga yung YouTube. Okay, habang dito mga kamukil, pinaplastiran ko na, no? Pinapalitadahan ko na lang kasi bako-bako mga kamukil, yung existing na mga wool. O ayaw kong total, tinabaho na natin to, todo na lang natin, sulitin na natin. O pinatuwid ko na kay Master Lando. Kay Lando, katong ibabaw kay Lando, sig makalimtan nimo ha. Wala na to kay ako pang dambaan. Di ka maglisod ini kanto. Sige. Pangina magwapong kanto diha, tanawon para hindi silip sa gawas. Sige. Saksapan mo gilid. Okay, mga kamugil, yan lang yung update na. So ito yung pinakalas na trabahoin namin. Pagka nagsimula ng mag-tile sa taas, mag-paintworks, ito yung tindahan. Gawa tayo ng partition dito. Madali na lang man to mga kamugil, no? Kasi box na lang natin. Tapos mga shelves, palagyan ng paninda. Malamang doon na side, lahat shelves yan. Tapos roll up, yung sarado natin dito. Assemble tayo ng roll up para sa tindahan. Okay, thank you mga kamugil. Let's go. Tagong project tayo. Katid tayo ng pagkain doon mga kamugil. At the same time, update na rin tayo doon.